Hey mga brods, 3D Ravenna. Ito nga, nakipag-part ways na dito sa Dubai. BC mga brods dito sa Dubai basketball team niya. So part ways na mga kabrods after 18 games. Hindi na nga inalalagay. Ito pong si 3D Ravenna sa final lineup ng Dubai BC. So ito, it means na ito pong si 3D Ravenna ay open sa kahit anong offer ngayon. Ito nga, sa Japan B-League, alam natin na inalis niya or umalis siya dito sa Sun and Neo Phoenix para dito sa Dubai BC team. Pero mga kabrods, kahit naman ito pong si 3D Ravenna umalis dito, baka nga ito pong Japan B-League teams, baka nagtampo dito kay 3D Ravenna. Alam din naman natin na si 3D Ravenna ay isa sa mga talagang superstar ng Sun N, kaya nga 4 years itong kontrata dito, hindi ito pinapaalis. Pero nung umalis na ito sa Sun N Phoenix para sa Dubai BC basketball mga kabrods, syempre itong bang Sun N, sa tingin nyo ba kukunin pa ba niya ito pong si 3D Ravenna after netong iwan ang Sun N Phoenix? Syempre baka may tampo na ito yung ibang teams din dito sa B-League. Baka sabihin nila, baka in time iiwan lang din ako ni 3D Ravenna. Kaya nga mga kabrods, isa din naman ito sa mga nauna na player na Filipino na dito sa Japan B-League. Siya naman talagang kauna-unahan dyan. Pero yun nga, if ever man na wala itong maging offer dyan sa Japan B-League teams mga kabrods, open naman ito sa kahit anong offer na team. Ito nga, San Miguel Beermen. Yes, ipasok na natin dito ang SMB. Ng SMB mga kabrods, ayon din sa mga reports and rumors natin, ay gustong kunin din pala ito pong si 3D Ravenna. Yes mga kabrods, alam din naman natin sa SMB, kukunin at kukunin ka once na gusto ka ng Beermen. Syempre, sino ba namang hindi makakagusto sa player na ito na si 3D Ravenna, one of the best athletic Pinoy forward din ito mga brods, nasa 6'3 or 6'2 rin ng height neto. Tapos mga kabrods, ang skills pa lang neto, athleticism neto, yung outside shooting neto sa laro, yung hustle neto, yung defense neto sa laro, pwede mang gawing shooting guard mga kabrods. Talagang yaka-yaka para sa SMB. Ito, gustong-gusto rin talaga nila yung laruan nito ni 3D Ravenna. Since nasa UAP pa ito, nasa UAAP team pa ito dati, nung college pa ito. Pero yun nga, ito, inuna niya yung Japan, tapos nagsisunuran na yung mga ibang Pinoy players natin dyan. Pero ito, nung nalaman din ng Sun N na binitawan na rin ito ng Dubai, baka nga hindi na rin ito kukunin ng Sun N Neo Phoenix mga kabrods. Alam din naman natin dito sa Sun N, once kasi naalisan mo yung team na ito, hindi ka na kukunin ulit. Kaya nga medyo malabo na baka bumalik pa si 3D Ravenna sa Sun N Phoenix or kahit anong Japan B-League teams. Dahil ito nga yung ginawa niya, umalis siya dito sa Japan, tapos para dyan sa Dubai. Kaya nga mga kabrods, dito sa PBA, pwede naman siyang bumalik dito. Pwede rin siyang magpa-draft mga kabrods, dahil hindi pa or never pa itong nagpa-draft sa PBA. Baka pwedeng kunin ito ng San Miguel Beermen. Alam din naman natin sa SMB, malakas na ito with or without 3D Ravenna. Ngayong All Filipino Cup, alam natin na gusto rin nilang kunin ito, gusto nilang i-back-to-back champion ito pong All Filipino na ito, pero with additional na player na 3D Ravenna. Kung di man ngayon, next season mga kabrods or next PBA draft, dahil ibang klaseng player rin naman si 3D Ravenna, kaya kang bigyan ng quality minutes na ito, quality stats mga kabrods, magandang depensa, magandang opensa, magandang hustle sa laro. Yung energy nito mga kabrods, ito yung talagang magbibigay ilaw para sa SMB at mga hawa ng player. Ito pong si 3D Ravenna. Kaya mga kabrods, para sa SMB, tiba-tiba sila kung makuha nila ito pong player na ito. Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods, 3D Ravenna to San Miguel Beermen. Mga kabrods, alam nyo ba na ito pong si RJ Abarrientos mga brods, isa rin ito sa mga gustong i-trade na ng Barangay Nebra San Miguel, and dinay ayon sa mga reports and rumors natin. 50-50 pa ito, pwedeng ma-trade, pwedeng hindi, pero maliit yung chance na ma-trade ito pong si RJ dahil isa ito sa mga game future point guard na ng Barangay Nebra San Miguel. Pero yun nga mga brods, yung kukunin kasi ng Ginebra at gusto nilang gawing trade asset si RJ Abarrientos para nga doon sa player ng Converge Fiber Xers. So, ito nga po mga kabrods, gustong i-trade ng Barangay Nebra ito pong si RJ Abarrientos dito kay Mikey Williams. Yes, yung superstar ng Converge Fiber Xers na hindi man lang nila mapalaro-laro. Pero yun nga, masakit ito para sa Barangay Nebra fans na ito pong si RJ Abarrientos yung iti-trade
ng Ginebra. Alam din naman natin si Barrientos, kahit sabihin natin na inconsistent minsan, grabe rin naman mga kabrods kung iisipin mo in the long run sa Ginebra, malaking bagay ito pong maitutulong niya sa Barangay Nebra San Miguel. Hindi na rin naman na basta-basta ito pong si RJ Barrientos, dahil alam na ng karamihan na kung ano yung kakayahan ng RJ Barrientos in the future para sa Barangay Nebra San Miguel. Yes, sabihin natin na inconsistent din naman ito kung minsan, pero hindi naman natin masasabi na ito pong si RJ Barrientos na perfect na player. Yes, ang dami pa na itong pwedeng matutunan and napakabatang player pa. Ang dami pa itong ma-absorb sa mga point guards, mga veteran point guards dito sa Barangay Nebra, katulad nila Scottie Thompson, Stephen Holt, yung mga point guards na pwede niyang may matutunan dito sa mga veteranong ito. Kaya ito, si RJ Barrientos, alam din naman natin na may sariling pangalan ito, may sariling play, may sariling galing, may sariling pangalan dito sa PBA. Kaya dito, sa gagawing trade asset ng Ginebra, kaya kailangan pag-isipan ng Ginebra itong mga kabrods. Pero dun naman, sa iti-trade dun kay Mikey Williams from Converge Fiber Xers, while mga kabrods, yun naman ay kakaibang player. Kung ang iisipin nyo in the long run, dun ka na kay RJ Barrientos, pero kung gusto mo ng agad-agarang kampeonato para sa Ginebra, ay dito ka na, kunin mo na si Mikey Williams. Yes, kahit i-trade mo na si RJ Barrientos, pero ibang-iba pa rin ito pong si Mikey Williams. Yes, sabihin natin na mawawala yung future point guard ng Ginebra, pero magkakaroon ka naman ng parang import na player dito sa Barangay Nebra San Miguel na katulad neto ni Mikey Williams, mga brods. One of the best player to dito sa PBA and one of the best scorer sa PBA, and from TNT dati ito, pero yun nga na-trade dito sa Converge dahil dito kay Jordan Heading, pero ngayon hindi pa nakakalaro mga kabrods dahil dito nga medyo mahirap din paglaruin si Mikey Williams, lalong-lalo na kung ang gusto nito ay malaking pera. Pero kung usapang pera lang, syempre hindi na kailangan na problema ang Ginebra dito, dahil ang Ginebra malakas na company ito mga kabrods, and ang laki ng bigayan dito kung tutuusin. Kaya dito malaking tulong rin naman si Mikey Williams kung mati-trade dito sa Barangay Nebra San Miguel, dahil dito sa Ginebra alam din naman natin na ang kailangan ng Ginebra yung scorer talaga, legit scorer, consistent na player, veterano katulad na lang ni Mikey Williams. Ang TNT nga champion Mikey Williams with or without Rondy Hollis Jefferson. Paano pa dito sa Ginebra na malakas na lineup mga kabrods, mas lalo na para kang merong import kada season para sa Barangay Nebra San Miguel. Yes, andun na yung attitude neto sa pera, pero ibang-iba naman yung maibibigay neto sa laro mga kabrods. Dito sa All Filipino Cup na alam din naman nating nagsisimula na rin, ongoing pa rin mga kabrods, ang Ginebra medyo nasa dulo pa rin ng standing. Kailangan nilang bumawi-bawi, at kung gusto nila ng pang kampyonato na, ito mga bros, baka ituloy nila ito pong RJ Barrientos and Mikey Williams trade. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros, sino ba ang dehado and sino ang yamado sa trade na ito. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang, I'm out.